Hello mga kaibigan, mga friendship. Ako nga pala si Kuya Bon, katapos ko lang sa aking gawain bilang isang hairstylist. Ngayon naman, ito naman ang panahon o oras na para alamin na naman natin yung kaganapan sa ating lipunan. Okay? Kailangan natin makialam at saka para maging matibay ang ang bawat isa sa ating mga damdamin na kung paano natin bigyang kahalagahan ng ating lipunan sapagkat sa panahon ngayon, hindi pwedeng puro na lang tayo gadget na, di ba, alam mo yon. Kailangan din natin pagbigyan ng panahon paano natin mabigyang kaliwanagan ng ating kapaligiran dahil pag sinasabing lipunan, usaping lipunan, talaga namang ito ay tumutukoy sa kaganapan ng ating gobyerno. Kaya ngayon naman, maaaring sabihin ko sa inyo na dapat nating alamin kung ano ba yung dalawang dahilan ng ating dating Pangulong Rua Rodrigo Duterte. Okay, alam naman nating mahal na mahal natin yung si dating Pangulo. Subalit mayroon siyang mensahe na talaga namang nakakagimbal sa ating damdamin. Yung sabi niya na baka mahiwalay ang Mindanao Archipelago sa ah, buong bansang Pilipinas. Kaya naman, ating tuklasin at alamin ang kanyang dalawang dahilan. Dalawang dahilan lang po kung bakit siya ay nabiglang nasabi niya yung mensahe na baka mahiwalay ang Mindanao. Okay. Kung ating napansin mga kaibigan, na nung pagputok sa usapin ng People's Initiative, doon po talaga siya nabigla. Pero it takes time kasi nung nalaman nila na after the thorough investigation of our local government, na ano ba yung pinag-distribute na mga forms na talaga namang nagkada busy-busy yung mga tao sa kakapunta-punta doon kung paano nila gagawin yung yung pirmahan, di ba, yung mga formas ng People's Initiative, doon po talaga nagsimula yan mga friendship. Kasi po, nung nalaman nila na yun palang pirmahan doon ay tungkol sa People's Initiative, of course mga friendship, di ba, una, si dating Pangulong Rua Duterte, hindi siya inosente sa ganung mga bagay. In fact, siya ay isang abogado, matalinong abogado, na talaga namang mabigyan kaagad ng diin ang pagpapaliwanag hinggil sa naturang usapin, yung People's Initiative. So, ano bang purpose? Bakit napatawag ng People's Initiative? Bakit may ganun silang gawain? Dahil po sa charter change or tinatawag nilang revision and amendments of the law or amendments of the Constitution. So, doon po nag-umpisa. Nung nalaman, according ni Pangulo, talaga namang matalino si Pangulong Duterte. Ang sabi nga niya, wala namang masama kung may magdesisyon ang Pangulo na ang kasalukuyang Pangulo, mag-revise siya ng ilang article doon sa Constitution natin, walang problema kung saan doon ang gagamit sa katatlo kasi po mga prinsip ang maaring paraan. So yung People's Initiative, tatlo po kasi yan sila friendship. Oo, ang People's Initiative po ay isang paraan or strategy or yung method of how the legislators or ang ating mga abogado, ang ating mga senado, ang mga senador diyan at saka yung mga congressman, paano nila pag-usap-usapan o kumbaga paano nila i-revise yung nasasabing o paano nila i-amend. So how are they going to modify or to alterate the so-called uh, am- uh, amendments of the law, kung paano nila babaguhin yun. So, ngayon, siyempre mga friendship, yung People's Initiative kasi, alam naman ng Pangulo na hindi yun ang dapat gawin. Na, kung bakit naman kasi uh, pinagawang gano'n, in fact, alam naman talaga ng ang ating kagalang-galang na Speaker of the House, alam naman talaga niya kung yun ba ay tama or mali. Talaga namang pinipilit nila yung mali. Dahil alam naman nila na if they're going to use the method of People's Initiative, there should be a direct participation of the people. And the people as well should know and learn about the so-called matter or the subject matter. Hindi po pwedeng sabihin na lang natin na, okay, signan mo to at makatanggap ka ng ganito. So, for that particular, offer, parang nakakaliit ng ng tao, di ba? Para bang lahat na lang ba tayo kailangan talaga na hindi ba pwedeng may participation tayo sa lipunan? Na hindi kailangan walang kapalit na mga ayuda-ayuda na yan, di ba? So, dahil sa salitang ayuda din, parang ang mga tao ay nagkapanik kasi pag sinasabi kasing ayuda, dalawa lang po 'yon. Ito ay nanggaling to isa sa local government, which is I'm referring to the mayors, and also the national, which I'm referring to the office of the president. Di po ba? So, ang mga tao, speaking of ayuda, talagang that is for the people.
Okay? So, halos nagkadarapa na yung mga tao. Well, in fact, hindi naman dapat ganun ang paraan. Kaya naman, nung nalaman ni Pangulong Duterte yan, yun ang dahilan kung bakit sumama ang loob ng Pangulo. Dahil una, para bang nabababoy ang yung what is being written on the Constitution. Kasi una, hindi the People's Initiative method was not thoroughly explained to the people na mayroon naman palang pera ang binigay ang Kongreso doon sa mga representative na para gagamitin nila na kung paano sila mag-explain doon sa ilang constituent nila, paano sila magpaliwanag nang sa ganun lubos na maintindihan ng mga tao. Paano nila ibigay ang yes or no. Kasi totoo lang, sa People's Initiative po talaga, the answer of the so-called question is just only yes or no. So, how could the people could give their yes or no signature if they don't have enough information about the subject matter? So, malaking mali po yon. So, doon pa lang, parang naisip ni dating Pangulong Duterte na talagang para ba talagang nabababoy na yung batas. Parang hindi na maganda ang takbo. Kaya naman, nang dahil sa intense emotion ng ating dating Pangulo na talaga namang hindi nagustuhan yung paggamit sa nasabing method or pamaraan, talaga namang naigting yung ego niya. Parang natouch talaga siya na, bakit ganon? Siyempre, he has been governed the state for 6 consecutive years. Pinaghirapan din naman niya yon. Okay? So, parang, di ba, pinaghirapan niya ng 6 na taon. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, talaga namang samot-saring criticism. Mga criticism na talagang umaatake sa kanya. But he stood up. He stand firmly para maharapin ang mga consequences, yung mga criticisms. Talaga namang tumibay ang at saka napakaganda talaga ng ni Pangulong Duterte. Kasi na lang mga friendship pagdating sa yung promise niya about criminality, no? Sa kriminalidad pa lang mga friendship, talaga namang nagbawas talaga mga friendship. Talagang na-intact ang mga kriminal. Talagang may intact talaga ang ng Pangulo natin. Maraming natatakot talaga. Doon naman sa drug war, talaga namang dapat kasi sumunod ang mga tao, ang mga mamamayan. Dahil alam mo kung bakit. Alam niyo kung bakit. Bago siya umupo, nagbigay na siya ng babala. Okay? Bago siya umupo, nagbigay siya ng babala na sana magtigil na kayo, magtigil. Pero parang alam mo yung habang nasa doon na sa kalagitnaan ng kanyang natatakot ng umpisa, natatakot naman talaga ang mga tao, siyempre, di ba, yung mga kapatid natin na sabihin natin na nalihis ng landas, na parang nahihirapan din silang makarecover sarili na paano ba ito. But since na ang mga ganung bagay na ginagawa nila ay naumpisahan na, para nahirapan sila kung paano sila aalis sapagkat malaking usapin nga talaga. Dahil pag aalis ka doon, maaaring kitilin ka rin sa kumbaga nagbigay ng tiwala sa iyo, 'di ba? Alam mo yung ganon. So napakasalimuot ng pangyayari. So balit kung ang bawat isa lang sana ay sumunod, parang hindi naman aantong sa ganong madugo din talaga. So, in other words, masakit naman talaga, lalo na sa mga pamilya na kumbaga nakakaranas ng bagsik sa disiplina. Talaga namang masaktan talaga. Kahit alam ko namang mahal nila si Pangulong Duterte, pero pag once kasi na-biktima, may some member of your family na naging biktima doon, talagang hindi maiwasan yung grievances, yung mga hinanaing na parang bakit ganoon. Pero I think talagang kailangan siyang mangyari para matututo ang mga tao. Okay. So, pagdating naman sa mga projects na ibinigay ni Pangulo, Luzon, Visayas, Mindanao, nakatikim nga naman talaga. Talaga namang, lalo na sa mga bridges natin sa interconnectivity, talaga namang, di ba, yung doon pa lang sa project niya ng Cordova Bridge, Cebu, di ba, talaga namang, doon pa lang, hindi yan na-covered ng mainstream media, wala. Ayaw niya yung ganon, pero salamat na lang sa mga vloggers, kasi sila yung nagbigay buhay doon sa mga
doon sa mga project na nagawa ni Pangulong Duterte. Yes, of course, mayroon pa tayong subway ngayon na dahil sa kanya na talaga namang it is already started na talaga namang malapit na by supposedly by 2025 dapat daw magawa na yan. Pero we don't gather na lang sa reason bakit na-extend siya na by 2029 matapos na. So, maybe after na ng next election na naman yan. So, pero nonetheless, okay na lang kasi nang sa kahit pa paano baga ay mayroon tayong project na hinihintay. Okay. Kung magkaroon man tayo ng malaking utang, ang bansang Pilipinas kahit pa paano ay napunta sa magagandang proyekto. Okay. So ganun na lang ka sakit sa damdamin ni Pangulong Duterte na nung pag-alis niya, ang simple method na to be used for revision and amendments of the law, parang napakasimpleng bagay, subalit hindi nagampanan ng maayos. Kaya naman, doon na parang pumuputok yung damdamin ng ating dating Pangulo na si Pangulong Duterte sapagkat may alam siya, hindi siya inosente kasi abogado siya eh. Alam niya yon at alam din niya mismo na ang mga tao dyan sa Kongreso, lahat ng mga niyan, both Senate and the House of Representatives, talaga namang they are placed by the people, chosen by the people to sit on that individual throne, on the individual chair. Parang sa ganun ay maasahan natin sila pagdating sa ganung mga bagay sa legislation or making the laws. Parang umaasa tayo sa kanila kasi di ba sila yung mga highly intelligent individuals. Subalit, ang nangyari, hindi ganun ang inaasahan. Kaya naman, sana maintindihan natin si dating Pangulo bakit niya nasabi yon. Pero, hindi naman talaga mangyayari yun. Kasi, kahit na pa man ay ako ay nasa mahal ko ang mga Duterte, yung family Duterte talaga namang nakitaan ko na talaga bang they could govern the state. No? In fact, naumpisahan na ang mga yan na talagang likha na sadya ng tadhana na sila ang pamilya na talaga namang maasahan ng tao. So, well, may kanya-kanya naman tayong pananaw mga kaibigan, pero since naman na kumbaga naglahad ako ng aking sariling pananaw, so it's all up to you kung if you do agree with, that's good and well. Pero pag mayroon naman nagkaiba ang pananaw natin, okay lang yun mga friendship kasi magkaiba din talaga sadya magkapare-pareho. Ganun po talaga. So, we need to understand each other na lang kasi kahit sa ano pa namang babalik-balik na rin, Pilipino pa rin tayo. Dapat magkasundo-sundo pa rin kahit may mga iba-ibang pananaw. So, sa madaling sabi, yun ang dahilan dahil na masaktan si Pangulong Duterte. At saka, umarangkada, bakit ko naman din to na kalkal ulit dahil umarangkada din kasing sabihan na dapat siyang parusahan ng sedition. Well, in fact, hindi naman natin nakikita na bigla nang sinasabi ni President Duterte, pero wala naman siyang ginagather ng mga tao doon para magbigay siya ng motivation, mag-insight siya doon sa mga tao para gumagalaw ng mga bagay-bagay na which is against the fundamental law of the land. Wala naman siyang ganun eh. Wala naman siyang iniipon-ipon ng mga tao doon para pagbigyan ng instruction. Wala. So in fact, wala namang nasasabi lang niya yon as a matter of reminder, a sort of reminder na kung ganun kayo, so, ang statement kasi, kung ganun pala kayo dyan sa Visayas at sa Luzon, ay kung ganun, ihiwalay na lang namin ang Mindanao. Kasi, di ba hindi niya nagustuhan yun eh. Pero, ang main point talaga niya na, stop it. Ang Speaker of he addressed to the Speaker of the House that the Congress should stop that particular activity or decision na parang gagawin mong sa mga tao, subalit hindi naman tama ang iyong pamaraan. So, parang disappointed ang Pangulo. So, ang point niya doon, kung bakit nasabi niya na, ay kung ganun pala kayo dyan sa Visayas at sa Luzon, ay ihiwalay na lang namin. So, in other words, disagree siya doon sa
in general, ayaw niya yung charter change. Okay? Parang ayaw niya yun talaga. Kasi, di ba, ang People's Initiative kasi na, ang method kasi na yun, hindi tama ang proseso, kaya siya nagagalit. Para kasing nabababoy na. So, yun lang naman yun. Ang ano niya, yung unang rason. Unang rason niya yun na, yung talaga ang una niyang rason. Kung bakit siya nahimutok yung damdamin niya. Pero yung sabihin natin na filean siya ng kaso ng sedition, para sa akin hindi po talaga yun. Kasi kung sa sedition kasi, kumbaga, it is a process of, convincing people, to incite the people, give more motivations to do such thing, which is against the principal, the fundamental law of the land, or in other words, against the constitution. Ayaw ng yun dapat ang mga yun dapat yung maging definition. Nakita naman natin si Pangulo na wala naman siyang iniipong mga tao, bigyan ng instruction, ganito, ganyan. Wala. So, para sa akin, he never inciting people, no? Hindi siya nangumbinsi ng mga tao, ng mga tao lang. Hindi yun. Wala siyang ginagawang ganun. Kaya, para sa akin, yung pinoplano na pagkakasuhan ng Pangulo, no, hindi nararapat. Ako, I am not a lawyer. A simple na mamamayan. Talaga namang kunti lang yung attainment natin, no? Pero kung may kaalaman naman tayo sa mga bagay-bagay, so we need to impart something nang sa ganun ay maliwanagan din yung iba. Kasi pangit naman yun na, 'di ba? Ang mag-file ng kaso na, of course, mga abogado din yan, they are highly professional. Pero para sa akin naman, I have to against with their decision na file nila, because hindi naman karapat-dapat mag-file sila ng sedition. Because hindi naman nag-iipon ng mga tao si Pangulo na para magbigay siya ng instruction to incite the people na para gumagawa ng, parang it seems like nag-aaklas. Wala namang ganun. So, itigil natin yung mga ganong mga paano. Huwag naman tayong masyadong mag-diin. Diba? Kasi, maayos ang pagpamalakad ni Pangulong Duterte sa loob ng 6 na taon. Talagang maraming nasisiyahan. Although, may nasasaktan. Pero ako mismo, sorry po sa mga taong nasaktan sa mga nangyayari nung panahon ni President Duterte. Kasi kung may nasaktan man, dahil din naman na, sabihin na lang natin na, okay, the instruction is already given. Stop it or else ganyan. Pero si continue pa rin ini. So, in other words, mayroon pa rin yung kasabihan na parang, it seems like hard-headed. Mayroon talagang katigasan din ang ating mga ibang mga kapatid. Pero, okay, lessons na natin yun. Sana, mag-diminish na itong kasi pantingin ko parang dumadami na naman. Pero, let's proceed to another reason. Okay, ang isang reason is because of the charter change or revision or amendments of the law or the Constitution. Okay, isa lang naman ang hangganan yan. At saka yung method na ginagamit sa revision and amendments of the Constitution, method na People's Initiative. Hindi maganda yung pagkagamit. Yun ang dahilan. Okay, yun ang unang dahilan. Okay? So, punta naman tayo doon sa pangalawang dahilan. Ano po ba yung pangalawang dahilan? Okay. Ang pangalawang dahilan, mga friendship, ay lingid sa ating kaalaman is yung grievances, yung hinanaing. O, ano bang mga hinanaing na yon? Okay, ganito yon. Mga friendship, pagdating kasi sa local government, ang mga mayors, it seems like president, but they are going to govern only on the city, within the city. The whole city that they are in are the jurisdiction na kung saan yun lang ang pwede niyang aalamin. Yung tutulungan na paano malago ang kanilang syudad. Okay? Unlike sa president na the president is going to govern the whole state of the Philippines para lahat ng mga buong mga sambayanan ay kanyang kakanlungin niya lahat yon. Okay? So, sa madaling sabi mga friendship, bilang isang mayor kasi, kailangan mag-isip-isip ng maraming mga bagay na could develop what are those projects or what are those human tasks or human activities that could have a good development on their city. So, projects. So, let us say na lang focus on agricultural tasks or agricultural activities.
siguro naman maiisip ng mga ano yan, mga mayan or other projects or kahit ano-anong whatever the projects that could improve the city na magiging livelihood ng mga tao. Yun ang mga magaganda. So, if they are active as kung aktibo ang ating mga mayors, siyempre masaya ang mga mamayan. Kung masaya ang mga mamayan, na-provide lahat ang mga pangangailangan, tama? So kung na-provide ang mga pangangailangan at may satisfactory ang ating ang buong sambayanan ng syudad, ang ibig sabihin, mayroon ding sapat na contribution ang naturang syudad, mayroon ding sapat na contribution when it comes to tax or taxes. Okay? So may mga taxes sila. Ngayon, kung ganun ang kabuuhang galaw ng mga syudad, ng mga mayors natin, sa madaling sabi mga friendship, let us go into general kasi we are mentioning about archipelago. So, the whole archipelago of Mindanao, napakadaming syudad dyan because mayroon parang Zamboanga City. Zamboanga City is the first city of Mindanao. Okay, the biggest in the first city of Mindanao. So, doon pa lang mayroon po tayong Davao, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao City, 'di ba? Napakalawak sa buong Kamindanaoan yan, area ng mga kapatid nating Muslim, 'di ba? Ang lawak-lawak niyan. Ngayon, may ilang siyudad ang mayroon doon. So let us put into in general na kung maganda ang galaw ng mga mayors natin, kung maganda ang galaw ng mga mayors natin, masaya ang mga mamayan, may sapat na income but when it comes to taxes. In general, buong archipelago of Mindanao, kung nag-contribute siya ng malaking, kung nag-contribute siya ng malaking tax doon sa national, so most probably nakatala. So, naka-record po yon. Kung naka-record ang mga yon, sa bawat bayad nila or contribute nila ng tax doon sa national, kung gaano kalaki, because kasi ganito yun mga friendship. Yung ano natin, yung Philippines is comprised of three biggest archipelagos. Okay? Di Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Doon tayo pinag-usapan natin ngayon ang Mindanao. Pero hindi rin pwedeng natin mabanggit ang Visayas. Ganito kasi yon. Sa Mindanao, ay binabansagan talaga sila ng food basket or basket of fruits. Mga ganon-ganon. So, kung yun ang phrase na narinig natin, basket of fruits or food basket, kung yun ang phrases na narinig natin, it is therefore malaki ang posibilidad na malaki ang contribution nilang taxes dito sa national kasi nga, di ba? Kasi sa Visayas, mayroon din sa doong sugarcane. May sugarcane din doon sa Mindanao. So, kung nagtap ang Negros Occidental, nagtap sa sugarcane, mayroon din tayong coconut, o somewhere in Leyte may mga coconut din. Kung somewhere else dito sa Luzon, mayroon din naman. So, it depends on the particular place, the particular city, the particular archipelago na paano nila mapalago yun, how progressive is their area. Okay? Kung malago ang kanilang area, malaki din ang contribution na taxes. So let us na lang focus sa Mindanao. Kung sa Mindanao ay may malaking contribution doon sa national, nakatala yon. Imposibleng hindi. So, a simple analysis lang bilang isang simpleng mamamayan. Para sa akin mga friendship, kasi may equity sila may equal of distribution of tax. So, kung ganun kalaki ng percentage ng tax na ibabayad ng mga mayors, lahat ng mga syudad, malaki talaga ang maibigay nila. So, kung gano'n, nakatala, bibilangin sana ganito yun. Every end of the year, mga friendship, every end of the year, dapat natatala nila kung gaano kalaki yun, which has a big contribution. Is it from Mindanao? Okay. Or from Visayas? Parang, yung pagsabihin natin may comparison, para makita natin kung saan din ang ano. Pero it doesn't mean na
Kung malaki, o kung malaki, ang contribution niya, hindi natin papansinin yung magiging return. So, kailangan mga prinsip para sa akin yan kasi equal man, may equity man sila sa distribution of a contribution of so-called taxes. Dapat prinsip ang return na pagbigay din ng national doon sa mga projects, ganyan-ganyan, dapat according to the gaano kalaki yung contribution. Okay, kung malaki ang contribution galing sa Mindanao, then deserve sa mga tao doon, deserve sa mga mamamayan, deserve sa kanilang lugar na makatanggap din ng magandang, let us na lang, trophy. Okay? Makaganap na magbibigay na magandang pabuya or awards. Mga ganun ba? Alam mo yung mga ganun? Yung mga, kasi nagbigay siya ng magandang contribution eh. So kung magbigay ng contribution, naturalmente naman. Di ba? Pagbigyan din. Ganun lang yun. Ganyan ang mga magandang karangalan. Karangalan din kasi yun eh. Ay, nagbigyan ka ng ganyan, oh. So, sa madaling sabi, ano bang ibig kong sabihin doon na sa in return dapat ay maganda? Yung mga projects, mga friendship. Okay? Yung mga project, for example, yung mga bridges, mga kalsada nila, mga buildings nila, o yung mga dapat baguhin doon na can be used can be used in the public. Like for example, yung mga tulay doon na dapat ayusin, mga katubig-tubigan doon na dapat ayusin na kailangan ng mga tao, any infrastructure na dapat pagbigyan tuunan ng pansin sa ating gobyerno ay nararapat lamang na maramdaman din ng mga mamayan. Ang tingin ko kasi mga friendship, at saka yung ayon lang, ayon naman sa ating naririnig kasi mga friendship, parang hindi equal ang distribution ng mga local going to the national, hindi maganda ang distribution ng from the national going to local. Kaya doon parang may mga hinanaing yung mga taong bayan. Kaya na, if you are going to recall back on the past, yung administration, na paano pag-usapan nila yung ibukod-bukod na lang yung yung, di ba, yung ano bang termino na ginagamit nila. Okay. Yung parang, basta may mahahati din almost the same way na mahiwalay ang archipelago. Isang bagay na para sa akin mga prinsip hindi talaga dapat na mangyayari. Hindi talaga dapat mangyayari kasi ganito yung mga prinsip. Okay, let us bago yung siyempre, bago ang 1987 Philippine Constitution, bago yan, let us touch a little bit recollection doon sa 1935. Okay. And then, Constitution. And then, mayroon na yan siya. And then, pag 1972, hindi pa ako isinilang yun because I was born 1973. Tinatry na naman yan it is on record na tinatry naman yan ma-revive na, ma-revise na naman yan panahon ni tawag nito ni Ferdinand Marcos Senior. So, after 5 decades up to now, so na-covered na doon yung yung 1987 Constitution until now, and then talaga namang luckily the Constitution are existing today. Ngayon gusto na namang babaguhin sa anak na Junior Marcos. So mga bagay na parang napaisip ang mga tao bakit ganoon. So ang naisip-isip ko rin kasi parang hindi naman din nararapat isang baguhin kasi nag-exist for how many decades tapos bigla ngayon babaguhin mo. Hello, bakit naman dati parang medyo progressive naman ang natin. Tapos I think naman kung mawala yung corruption talaga, sa totoo lang may progress na maramdaman. May progress na maramdaman ang Pilipinas. So sa madaling sabi mga friendship, yung pangalawang dahilan natin kung bakit ay nasabi ni Pangulo is yung grievance, yung hinanaing. Kasi kung tutuusin, ang talaga namang hindi maghihirap sa totoo lang ang Mindanao pag mahiwalay. Hindi talaga sila maghihirap. Kasi una, ang Mindanao ay tinagurian na siyang food basket. Andoon na yung lahat na yung mga
ang dami-dami doon. Mga tourist spots nila, mayroon silang mga beaches doon, yung forest nila na parang napuno-puno sa mga orchids, parang alam mo yung ganon. Ang dami-dami nilang mga magandang tanawin. May mga volcanoes, mga white beaches din doon. So, pagdating naman sa mga agricultural, talaga namang magagaling sila doon. So, kunting development na lang nila kung sakasakaling kung sa modern technology na lang ang kulang, di ba? So, very progressive ang siyudad. So, wag naman isang bagay din na ayaw natin kasi una mga prinsip, kung mangyari man mga prinsip, di talaga magandang maramdaman natin kasi because we are really Filipino. And saka, ang Pilipinas ay nabuo sa Luzon, Visayas, Mindanao. Those are major archipelagos na talaga namang nabuo din ang ating Philippine flag. Okay? Ganito mga friendship. If ever mahiwala yan, everything in the remaining Visayas and Mindanao, everything will be changed. Talagang magbabago po talaga mga friendship. Alam mo kung bakit? Ganito yon. Ang lahat nga nag-exist na mga constitutional law na nasa can be found in our constitution. Mga friendship, kasama ang Mindanao. Okay? Kasama ang Mindanao. Sa Philippine flag pa lang natin mga friendship ha. Sa Philippine flag pa lang natin. Ilang taon na yan, dekada na ginagamit natin. Ha? Okay. Nako, Diyos ko po naman, 100 years mahigit na ginagamit natin yung Philippine flag na yan. Ang Philippine flag, andoon yan, pag kinakanta natin yung Lupang Hinirang, habang inaakyat sa doon sa flagpole, kumbaga, papabot sa taas, habang paakyat doon, dala-dala niya, naka-indicate doon, or at naka-attach doon ang 3 stars, which represents the Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay? Yun talaga ang hindi talaga, parang masakit talaga sa dibdib. Kasi manatiling history na lang po. Okay? So, may mga races pa yung yung araw doon, ay yung kulay pula at kulay blue. Okay, 'di ba? Na sa digmaan at saka sa 'di ba? Napaka yung mga 'di ba, yung 8 races of our sun. Okay. It symbolizes sa mga locations na nandito sa ating sa Luzon. Okay? Example na lang doon yung mga prinsipyong it represents sa Maynila o Cavite o Tarlac, Pampanga, o ano pa ba yung Nueva Ecija o Bulacan. Yun ang mga lugar na may mga history nung 'di ba yung during ng World War II. Okay. Kung kailan naging malaya tayo, ayun, nakatatak may mga So, kung mahiwalay man ang archipelago of Mindanao, talaga namang hindi lang sila doon ang manibagong mag-create ng panibago, kundi ang Visayas din at saka yung Luzon mamanibago naman. Kasi kailang mabago ang constitution. Talagang there will be a revision or revisionism of the constitution. Mayroon talagang maganap na talaga yung revision of the constitution kung mangyayari yun. Pero mga friendship, I do believe 100% na hindi mangyayari yun. Because why? President Roa Duterte, the former President Roa Duterte loves the Philippines. He loves the Filipino people. Mahal na mahal niya. Nais niyang pagbuklurin ang mga Filipino people. Ayaw niya yung magkawatak-watak. Nasabi lang niya yun sa bugso ng damdamin niya dahil sa paggamit sa mga method na nakatala na sa Constitution, subalit alam naman niya na mga matatalino ang sa Kongreso, pero gumagawa ng labag. Yun ang doon siya nasaktan. At saka sa mga hinanaing ng mga Pilipino na nandoon nakatira at namumuhay sa archipelago ng Mindanao. Yun lang naman ang naano niya. Yun lang naman ang major reasons or dahilan ng ating Pangulo bakit nasabi niya yun. But I do believe na hindi talaga mangyari yun. Kasi nananalaytay na sa kaugat-ugatan ng ating Pangulong Duterte na sa pamilya na ang dapat ating suportahan.
Okay. Kahit naman hindi ko naman kilala niyan sa pagpapalingin because from Negros Occidental ako, ang layo-layo naman, but the way he governed the state, talaga namang siya yung pangulo. Talagang may paninindigan. May paninindigan. Talaga namang ang principles na talaga namang hindi siya natitinag kahit kanino. 'Di ba? Kaya pinag-initan siya ng bonggang-bongga. Dahil pinagbigyan siya ng daan ng Isiminay, kawawang Isiminay, pati si Pastor Kabuloy, talaga namang yung namatay na ng mga kaso, nabubuhay na. So, medyo masalimuot mga friendship. So, para sa akin, yun na ang dahilan mga friendship yun na ang tanging dahilan kung bakit nabitawan ni Pangulo. So, once again, hindi siya dapat kasuhan ng sedition kasi hindi naman siya nag-gather ng mga tao para pagbigyan ng instruction na gumagawa ng labag sa konstitusyon. Okay. Yan lang po mga friendship. Abangan natin ang sunod nating maging topic. Maraming salamat po.